Magandang umaga po mga kaibigan. Narito po tayo ngayon sa tapat ng monumento ni Dr. Jose Rizal kung saan ipinagdiriwang natin ang ika-114 na anibersaryo ng ating kalayaan. Makikita po natin all around na nagsisimula na ang mga seremonyas para sa mga events na gaganapin ngayong araw na to. Sa araw na ito, noong Hunyo 1898, ay nagkaroon ng pagbasa sa publiko na tinatawag nating The Act of the Declaration of the Independence matapos magapi ng mga revolusyonaryong Pilipino ang mga Espanyol sa Battle of Manila Bay. The Rizal Monument, and we have some foreigners here as well, also celebrating with us the Independence Day of the Philippines. So, excuse me, what's your name? Ako si Emily. Oh, okay. Where are you from? Taga Chicago. Okay. What brings you here in the Philippines in the first place? I'm here to study Tagalog. Oh, okay. Interesting. So, how are you finding the Independence Day celebrations? So far, it's very exciting, and the weather is just okay, and everyone seems very happy. Okay, thank you very much. Thank you, walang naman. Kuya, gaano katagal ka na nagtitinda ng flag dito? Almost 45 years na. Ay, 45 years na kuya. Parang kung kumpara nyo last year, mas madami bang tao this year? O konti daw. Konti lang ngayon. Kung nakaraan daw. O konti. Konti lang ngayon. So kuya, every year nandito ka kapag Independence Day. Narito kuya, ako. Kamusta naman yung mga turista? Bumibili ba sila ng flag ng Philippines pag nandito sila? Oo, bumibili sila. Maraming namimili namimili sila. Pag gusto natin nila, namimili sila. Kahit hindi mo inaalok, inaabol ka nga nila. Oo. So, kasi kuya, gusto nila yung flag ng Pilipinas. So kuya, mas madami bumibiling turista kaysa sa Hindi, lamang naman ng Pilipino. Sige. Kasi meron namang nag-guide sa turista na kahit gusto ng turista, sabi nung guide na Pilipino, huwag mong bilhin yan. Meron ng gobyerno yan, gano'n. Pero sa totoo, wala naman. Oo nga. Sige kuya, maraming salamat. Okay, ma. Ano po name nila? Wilmer Rada, PO1 Wilmer Rada. So, paano nyo po sinecure yung Independence Day ngayon dahil po binuksan po yung Monument ni Rizal? Ano, live na? Opo. Parang ano po lang yung SOPs nyo po sa pag-secure po sa... So, kakanda kami ng security rito. Lahat ng tao, lahat yung full force kami rito, lahat ng kapulisan natin. So ma-secure yung area. Lahat ng kuan diyan, ng kanto, may pulis para secure siya. Lahat na para walang mangyaring krimen. Sa nangyari po, masasabi niyo naman po bang successful po yung plano or procedure niyo pong ginawa? Sa palagi ko successful kasi as of now wala pa naman nangyaring krimen. So, last na lang po, ano pong parang masasabi niyo or significance po ng Independence Day sa bawat Pilipino? Significant. Kalayaan. So, masasabi natin ito yung kalayaan po. Kalayaan. Dahil sa ginawa po ni Rizal. Dahil nga sa ginawa ni Rizal, nagkaroon tayo ng kalayaan. Salamat po. Ito yung pagbabalik tanaw sa naging pinakamahalagang kasaysayan sa ating bansa kung saan nakamtan natin ang kalayaan natin sa mga Spanish sa kanilang pananakaw sa loob ng 400 years.
So, at yun din yung isa sa pinaka importanteng yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Saan po kayo galing? Quezon City, Boy Scouts of the Philippines, Quezon City Council. So, anong school po yun? Immaculate Conception Knowledge School. Bago pa man may mangyari na pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas, alam naman natin na may isang taong naging malaking impluwensya sa pagbabago at paghubog ng nasyonalismo ng mga Pilipino at pagpapatatag nito. Ito ay walang iba kundi ang ating pambansang bayani, sigat Dr. Jose Rizal. Bilang alaala sa kabayanihan at kamartiran ng ating bayani, balikan natin ang mga paniniwala niya noong tungkol sa kalayaan ng Pilipinas. Base sa pagtingin ni Rizal sa politiko noon, binahagi niya ang kalayaan ay malapit na ring makamit ng mga Pilipino at makakalaya na mula sa mahabang pagkakakulong sa kamay ng mga Espanyol. Sinabi niya, ang kalayaan ay maaari na lamang makamit ng mga Pilipino matapos itong mabigyan ng Espanya ng kalayaang pampolitikal at autonomiya. Ngunit ano nga ba ang tunay na pananaw ni Rizal sa kalayaan? Base sa kanyang mga akdang na isulat ng mga nalathalang pangyayari sa kanyang buhay, ang tanging nais lamang ni Rizal ay hindi kalayaan na mahiwalay sa Espanya, kundi ang maging pantay ang pagtingin at pantay na karapatan ng Espanya sa Pilipinas. Ayon sa kanya, hindi niya kaya maatim na makalaya ang Pilipinas mula sa Espanya. Kung ano pa man ang tunay na pananaw ni Rizal ukol dito, hindi natin maikakaila na isa siya sa pundasyon ng kalayaan. Happy Independence!